Ay, 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 Pag-asa ng bayan. Bansag na nagmula pa kay Jose Rizal para sa ating mga kabataan. Ngunit sa nangyayari sa kasalukuyan, masasabi pa ba nating pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan? Hindi lang estudyante ang nakakaranas ng mga pambubuli sa eskwelahan nang mabinyuhan ang isang gurong napagtripan ng kanya mga estudyante sa high school. Sa videong ipinadala ng Bayan Patroller na tumangging magpakilala, makikitang ilang fourth-year student na nakatayo at tila nagtatawanan habang kausap ang kanilang 52 taong gulang na guro sa loob ng silid-aralan sa Sinait National High School sa Ilocos Sur. Noong una, nagkakabiruan lang daw sila, pero maya-maya pa, inaambaan na ng suntok sa mukha ng isa sa mga estudyante ang guro. Your right ends where the right of your neighbor begins. Yan ang bukamibig ng iba sa atin. Aksyon at proteksyon. Yan ang karakarakang tugon na batas at pamahalaan sa mga estudyante na abuso. Gina ng marami ang ating mga guro, bunsod ng mga nagkalat na mga balitang pang-aabuso nila sa ating mga estudyante. Ngunit tila nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan ang marami sa dinadanas na pang-aabuso ng mga estudyante sa ating mga guro. Saan ang hustisya? Nasaan ang batas? Nasaan ang pagkakapantay-pantay? Yan ngayon ang sigaw ng ating mga guro. Si Ginoong Jonathan Are, kasalukuyang nagtuturo sa Coronadal National Comprehensive High School o KNCHS, ay isang masigla, masayahin, optimistic, at higit sa lahat, may pagmamahal sa pagtuturo. 6 years siyang nagturo sa private school at 3.5 years naman sa public school. Hindi man siya naging suki ng malalang pambubuli, ngunit nais niyang isigaw ang hinanakit ng mga guro. Personally, may mga instances na nangyari. Hindi lang yung estudyante ang nabubuli. May mga teacher din na nabubuli. In fact, di ba, sa television, sa news, may mga naririnig tayong balita na yung mga teacher ang nabubuli instead of the student. Wala ginang sila sa isang sir. Maraming beses na dumating sa isip-isip ko. Ari naman, masulog naman ko sa school. Ano naman parang may mga estudyante na parang iniiwasan mong makita. Kasi sobrang malikot sa klase, sobrang pasaway. As much as possible, iwasan mo na lang. Pero dahil may obligasyon ka, may tungkulin ka na gawin ito, kaya wala kang magagawa. Wala kaming choice. Ako personally, wala akong choice na gawin na iwasan yung estudyante ko kasi bahagi yan ng tungkulin ko bilang isa. Siyempre, nasasaktan kasi tao tayo, diba? Minsan parang parang joke lang. Pero sa loob, nakakasakit. Yung dating nakakasakit. Minsan nakaka-insulto. Pero as a teacher, talagang ibaon mo na lang sa limot lahat. Kasi parang part na yan ng career mo. We cannot blame the government to impose the bill or the law with regards to the protection of the children, with regards to the protection of the students. Sa ganang akin talagang tama ang ginagawa ng gobyerno, pero kulang at sana gawing balanse ang mga ito. Hindi lang sa estudyante, maging sa mga guro. Ang pagiging guro ay
di madaling profession. Mahirap na profession. Pero masaya. Masaya. Nakakataba ng puso. Lalo na may mga estudyanteng babalik sa'yo at mag-thank you, sir, sa nagawa mo. Thank you, sir, for touching my life. Talagang hindi yan mabayaran ng pera. Ang saya-saya, nakakataba ng loob. Minsan, doon sa barbecuehan, may isang estudyante na babae na nagsabi sa akin, "Sir, good evening. Doktor na po ako ngayon." Tapos sabi ko, ang tanda-tanda ko na pala. Ganon. Masaya ang maging guro. Although mahirap siya, pero masaya. Naging saksi ang marami sa pang-aabuso ng ibang guro sa ibang estudyante kung kaya't ito'y agarang nilapatan ng proteksyon laban sa mga guro. Sa pangyayaring ito, tila nabaligtad ang mundo. Ang dating nambubuli, ngayoy binubuli. Ang masaklap, estudyante pa ang nambubuli. Oo nga't maraming mata ang tumitig at natuon sa mga guro. Ngunit ito'y mga matang puno ng pagkundina, galit at panghuhusga. Kung kaya tila naging bulag ang marami at bingi sa hiyaw ng mga nagsusumamong mga guro. Kumising tayo. Huwag nating hayaang mangibabaw ang katiting na tuldok sa malinis na papel. Kung titimbangin, ang pagiging guro ay hindi madaling propesyon. Sila ang minsay bumukas ng ating kaalaman, nagligtas sa atin sa kamangmangan, at higit sa lahat, ang naging tagapaghubog ng ating kinabukasan. Hindi dapat abusuhin ang batas laban sa mga guro, at dapat ding maproteksyonan ang kanilang pangalan at karapatan. Ang karapatan at hustisya'y para sa lahat, hindi para sa iisa lamang. Lahat ay pag-asa ng bayan. Huwag nating hintaying mapulbos na parang tiyok ang ating mga guro. Dahil pag nagkataon, para na ring napulbos ang ating kinabukasan. Atin lamang tandaan, mag-ingat sa itinuturing na pag-asa ng bayan. Dahil baka bukas ay maging salot ng bayan. Dilis! Dilis ka mo dira! Namin di siya maprisko ka din! God! Ang nambubuli. Gumising tayo! Huwag nating hayaang mangibabaw ang katiting na sikat na Ba 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 na na ba 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 na na oh ba 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 ba
ポタトリカニマロマニカのチカババババナナヨプラノフラパノノトマバナナラカモピタラモバナナバババナナポテトバナナトカリのポタトリカニマロマニカのチカババ